Parang gusto ko maging kapitan. Magkano kaya ang sahod ng isang kapitan? Pero alam ko, kikita pa ako doon ng mas malaki pag naging kapitan ako. Sa inyong lahat, magandang araw po sa inyong lahat at narito naman po tayo sa ating After Class Podcast with Sir Cune. Yan. So, ano ho ba yung tema natin ngayong araw na ito? Pag-usapan po natin ay tungkol sa barangay at sangguniang kabataan election, no? So, ito po ay na-postpone, no? Dapat nung 2022 pa itong election na ito, no? Pero ngayon po ay gaganapin na ang ating eleksyon sa October 30, 2023, no? So, nag-file na po ng mga candidacy yung mga tatakbong mga kapitan, kagawad, at mga SK chairman, at saka yung mga kanilang mga SK kagawad din, no? So, para sa mga SK kagawad, ang edad para ma-qualify ka ay nasa 18 years old hanggang 24 years old, no? Tapos yung mga botante naman nito ay mga nasa 15 to 17 years old. Yan. Alam nyo, napakagandang panahon ito no? Itong nalalapit na election. At sana yung mga nanonood ng podcast na ito ay bagay para sa mga tatakbong mga officials, no? Kaya nga gusto ko munang itanong bakit nga ba talaga kayo tatakbo bilang mga kapitan, no? Mga kagawad, mga SK, no? To be honest with you, naging kapitan po ng barangay yung tatay ko dati. Yan, no? Sa probinsya po namin, ako po ay taga Pangasinan, no? At yung tatay ko ay umuuwi every weekends, no? Kaya nga may joke sa tatay ko dati, no? Ang kapitan ng Sabado-Linggo, no? So yung tatay ko po ay nagtatrabaho dito sa Manila. Yung nanay at tatay ko po ay taga Pangasinan po talaga, no? Taga Ordaneta, no? Tapos isang barangay lang po sila, no? Parang dulo-dulo sila ng barangay, no? Ang tawag doon, no? Baka may mga Ilocano ko dito. Yung tatay ko taga Laod, no? Tapos yung nanay ko taga Daya, no? Kaya ako po ay purely Ilocano po, no? Pero dito na po kami sa Manila lumaki ng mga kapatid ko, no? At yung nanay at tatay ko, parang dito na rin yata sila nagkainlaban sa Manila, no? Pero syempre, naging sila na, alam naman nilang magkabarangay lang sila, no? So, bakit ko po nasabi na yung tatay ko ay naging kapitan, no? Yung tatay ko po ay dati talagang pagka uminom ho siya, talagang ano ba tawag doon? Sagad, no? Yung parang hindi siya hihinto hanggat hindi siya sagad, no? Pero yung tatay ko po ay mabuting tao. Mabuti, masayahin, palakaibigan. Kaya sinasabi sa akin ng mga kapatid ko, mga kamag-anak ko, no, ng nanay ko, na mukhang sa tatay ko yata ako nagmana, no? At hindi ko makalimutan, no, bata pa ako noon. Yung tatay ko ay lasing na lasing, no? Tapos siguro sa inuman nila, nagkwekwentuhan siya ng mga kainuman niya. Sa ano ho to, sa probinsya, no? Kung i-describe ko nga yung halos humalik na yung papa ko sa lupa sa kalasingan ng mga panahon na yun. Tapos galit na galit yung nanay ko, no? Tapos yung tatay ko po, tahimik, no? Pero kapag nakainom siya, nako, parang no? Parang may sapi, no? Ang daldal, no? At saka yung mga talagang mga hinanaing niya, mga hinanakit niya, talagang dito niya nasasabi. Tapos yun, no? Itong time na nakainom yung tatay ko, lango, no? Halos humalik na sa lupa, no?
Tapos, ang kulit-kulit niya, no? Kinikwento niya, parang naiinis siya, no? Gusto niya may mangyaring maganda sa barangay, mga gano'n, no? Tapos maganda lang yung sinabi ng nanay ko. Sabi niya, bakit? Mayroon bang magagawa yung pag-inom-inom mo ng ganyan? No? Kami po ay umuwi sa probinsya, no? Kapag Pasko, bakasyon, yung bata ako. No? As in talagang yung vacation day na yon, mga days pala na yon, talagang doon kami umuwi. No? Kaya ito yung mga panahon na umuwi kami noon. Tapos sabi lang sa akin, sabi ng nanay ko sa tatay ko, kung gusto mo may magbago dyan sa barangay natin, sabi niya ganyan, edi tumakbo kang kapitan. No? Akala ko, joke lang po yung situation o yung pangyayari na yon, no? At sineryoso po ng tatay ko. No? Hindi po siya tumakbong kagawad, tumakbo kagad siya kapitan. Kaya naalala ko pa ng mga panahon na yun, yung mga campaign na ginagawa, meron siyang parang papel, tapos ang uso pa nun yung ini-stamp, no? Tapos mga nagpa-print siya ng mga damit, no? Mga kamag-anak namin, mga kakilala sa probinsya. No? Nasubukan ko rin pong talagang sumama sa campaign, no? Yung makikipagkamay ka, no? Minsan nakakahiya, minsan nakakatuwa. Kasi syempre, taga Manila ka eh. No? At nanalo po yung tatay ko bilang kapitan. Yan, no? At nung mga panahon na yun, medyo bata pa po ako noon eh. No? Parang high school lang po yata ako noon. No? Tapos, syempre, kung yung tatay mo kapitan, di ba? Iba yung ano mo eh, medyo, I'm sorry for the term, di ba? Pero parang, ano ba, mayabang ka ba nung mga panahon na yun? No? Tatay ko, kapitan, no? Kumaga parang, ano ba, di ba? Dala ng kabataan siguro, di ba? No? Parang gusto mo sabihin, huwag kayong mag-alala, kapitan tatay ko, no? Pero hindi ko naman ho ginawa yun, no? Hindi ko ginawa ho yun. Ano rin po ako, nahihiya rin po ako, at saka, hindi naman ho talaga ako doon lumaki, at hindi naman talaga ako madalas doon, no? At sabi ko nga, bakasyon lang naman talaga ako umuwi doon sa probinsya namin, no? Pero malamang itatanong nyo, no? Ano pong klaseng kapitan o naging kapitan yung tatay ko? Ipagmamalaki ko po, mabuti po yung tatay ko. Magaling po siyang kapitan. Baka may mga gustong, yung mga tumatakbo po dito, no, kung may nanonood, no, minsan, ano ba talaga yung intention natin, bakit tayo pumasok doon? No? Alam natin siguro na maliban dun sa sahod or allowance na pwedeng matanggap ng mga barangay officials, marami pa sila mga proyekto na pwede rin nilang pagkakitaan, no? Pagmamalaki ko po, hindi po ganun yung tatay ko. Yan. No? Minsan nakakwentuhan ko yung nanay ko, sabi niya ganyan, no? Alam mo, imbis na kumita yung tatay mo dyan sa pagiging kapitan niya, abunado pa. At iniisip ko, no? Abunado pa. Di ba? Siguro, di pa ganun kaayos yung aking pag-iisip. No? Na siguro, andun ako sa sistema na kapag ikaw ay politician, di ba, mayaman ka eh. Or pwede kang yumaman eh. Pero kami, hindi kami yumaman. No? At sabi nga ng nanay ko, abonado. At totoo po yun. No? Totoo po yun. Late ko na hong nalaman, no? May edad na ako. No? May nakakwentuhan ko yung ibang mga nakasama ng tatay ko noon sa barangay. Hindi ko kinukuha ng tatay ko yung allowance niya bilang kapitan. No? Pinaayos na po yung parang barangay hall doon. Hindi ko pinaganda talaga. No? Pinaayos, pinasinop. Naglagay po siya doon ng mga tao. May mga taong nagdidilig. No? At doon ko nalaman na yung allowance pala niya ay ibinibigay doon. Tinutulong ho doon. No? Tapos, pinagmamalaki ko, no? Pag umuwi ako ng probinsya, sementado na po yung barangay namin. At panahon po ng tatay ko, nung sinimento po yung barangay namin sa probinsya. At alam niyo po kung ano yung nakakatuwa. Di ba laod po yung tatay ko, tapos yung nanay ko nasa daya siya. Pinauna niya ho munang ipasemento yung ibang lugar. At inihuli niya pong ipasemento
yung, yung sa side po ng tatay ko. No? Napaka-selfless po niya. No? Yung tatay ko po nagtatrabaho sa Unilab, no, sa manufacturing. Tawag sa kanya doon, lakay. No? Bumibili siya ng mga gamot, no, na sa Unilab, may mga discount. Tapos nire-repack namin siya, yung maliliit. No? Parang mani. No? Alam niyo kung anong ginagawa niya. One time, sumama po ako sa kanya, no, umuwi kami ng probinsya. Nagbus lang kami. Weekends, no? Tapos sinubukan ko lang sumama sa tatay ko, no? Tapos, nung nandun po siya sa probinsya, umikot po siya sa barangay. Doon ko nalaman na may mga liblib pa po palang mga tirahan sa barangay namin. Kasi usually, nasanay lang po ko doon sa yung, di ba, yung sa daanan, no? Yung lagi kong mga pinupuntahan, meron pa pala mga liblib doon. At alam niyo po kung anong ginagawa ng tatay ko. Aminin ko po, nainip po ako noon. Doon yung maghapon po kami naglalakad ng tatay ko. Meron siyang bag. Tapos andun po yung mga nirepack na mga vitamins, gamot, no? Biogesic, Neosep, at kung ano-ano pa. At ibinibigay niya po doon sa mga kabarangay. At iniisip ko, no, ano ba to? Yung pinambili ba ni Papa dito ay galing sa barangay? May allowance ba ito? Actually, wala po. No? Galing po talaga sa bulsa niya. Kaya sabi ko, hindi ba kaya parang pinagod lang ng tatay ko yung pagpasok niya bilang kapitan? No? At meron pa po akong isang nakakatuwa, no? Hindi ko alam kung nakakatuwa or nakakahiya, no? Pero para sa akin, parang nakakahiya na siya para sa ngayon, no? Nagpaliga po yung tatay ko, no, sa probinsya, di ba? Yung basketball. Mahilig po ako mag-basketball. No? Tapos one time, pag uwi ng tatay ko, meron siyang dalang bola na leather. Tuwang-tuwa ako. No? Dahil first time kong, parang sabi ko, magkakaroon ako ng leather na bola. Ang kadalasan ko lang bola nung bata po ako, yung mga ewan ko, may mga kaesigidad ako dito. May mga Milo pa dati, yung kulay green and white, no? Mikasa, ganun pa yung mga tatak. At mga rubber sila, no? Pero never po ako nagkaroon ng bola na leather talaga. So, dinribble ko, tuwang-tuwa ako. No? Nagpasalamat pa nga ako sa tatay ko. Sabi ko, pa, maraming salamat dito. Alam niyo, sabi sa akin ng tatay ko, Kune, hindi sa'yo yan. Para sa barangay yan. No? Nung panahon na yun, hindi ko alam kung malulungkot ako or magagalit ako sa tatay ko na bumili yung tatay ko ng leather na bola. Hindi para sa pamilya, hindi para sa anak niya, kundi para sa liga sa barangay. Medyo nagtampo ko sa tatay ko ng mga panahon na yun. Kasi akala ko akin na yun. Pero alam niyo, no, pagka binabalik-balikan ko yun, naluluha ako dahil nagpapasalamat ako na meron akong tatay, no? Si Rafael, no? Si Lakay, yung naging kapitan dati sa aming barangay. No? Namatay na ho yung tatay ko. No? Actually, nanalo siya, no, 2 term. Yung pangalawang term niya, na-stroke po siya. No? Aneurysm sa ulo. Na-bedridden. Tapos hanggang sa nagwi-wheelchair na lang ho siya. Hanggang sa hindi niya na ho kayang gampanan yung pagiging kapitan niya. Kaya ang sumunod na kapitan sa kanya, yung parang naging officer doon, ay number 1 na kagawad. Diba? Ganun naman po talaga yun. So in short, nanalo ng 2 term yung tatay ko. Pero yung isang first term lang po yung talagang nagampanan niya. Pero yung pangalawa, talagang wala na, no? Na-stroke na si Papa. No? Tapos yun, hanggang dumating yung time na medyo college na ako noon, no? Medyo natututo na rin akong uminom, no? Tumambay, no? Tapos nauwi kami sa probinsya. Tapos one time napasama ako sa mga inuman ng mga taga doon. Yung iba doon, mga kaibigan pa ng tatay ko, kilala yung tatay ko. Alam niyo, ang sarap sa feeling na habang kasama ko sila, wala silang bukang bibig kundi yung mga kabutihang nagawa ng tatay ko.
nung kapitan pa siya. No? Nakaka-proud po na ako ay isang anak at ako'y nagkaroon ng tatay na kapitan. No? Ngayon, bakit ko po ito ginawa tong vlog na to? No? Sana po nanonood yung mga tatakbo, mga barangay officials. Meron po akong mga dating estudyante na nakikita ko sa Facebook na nag-file sila ng candidacy para maging mga SK, no? At hindi ko alam kung matutuwa ako or hindi, pero sana manalo sila. At sana ay maalala nila na sila ay nag-aral sa isang Catholic school, sa Holy Trinity Academy. At sana naalala nila yung mga panahong tinuturuan ko sila. No? Lalo na ng mga ang tinuturo kasi sa Holy Trinity, kadalasan mga grade 10, no? Senior high, no? Pag mga grade 10, ang topic po dyan usually is morality. No? At naalala ko, sinasabi ko sa mga estudyante ko, sabi ko, seryosohin niyo tong discussion natin. Diba? And I want you to become a good person. No? Laging ko pa ulit-ulit na sinasabi, dalawa lang yung lagi kong hiling, maging magaling, maging mabuti. Gusto ko maging magaling kayo, maging mabuti kayo. At kung maging magaling at maging mabuti kayo, gusto ko maging ano kayo, maging SK, no, official kayo. Maging barangay chairman kayo, kagawad. At pag naging magaling kayo, maging councilor kayo, maging mayor, senador, 'di ba? At 'di ba? Baka kabalay mo maging pangulo ka ng Pilipinas. Pero sana you are guided with the teachings ng Holy Trinity Academy, ng isang parochial school, no? Na maayos, no? So, maglaro muna tayo, no? Kahit yung mga hindi tatakbo, pero subukan natin maglaro muna. Itong larong to, ang pamagat nito is top of mind, no? Pag sabing top of mind, magbibigay ako ng mga words, tapos ano kagad yung unang pumapasok sa isip mo pag narinig mo itong mga salitang ito. Okay? No? Sige. First, top of mind. Ano yung pumapasok sa isip mo pag narinig mo yung salitang election? Election. Lalo na sa Pilipinas, no? Election sa Pilipinas. Na-imagine nyo ba kung anong itsura kapag ka-election? Pag-campaign, no? Pangalawa, ano yung pumapasok sa isip nyo pag sinabing politician? No? Ano ba to? Magagandang sasakyan, bulletproof na sasakyan, may mga bodyguard, mga nag-i-sponsor ng mga paliga sa barangay, no? Ako po, pagka pupasok po sa isip ko yung pagsabing eleksyon, ang sa akin ng eleksyon ay pag-asa. It's a hope. Aminin ko, no? Papasok rin po sa isip ko yung nakakatakot, di ba? May mga patayan, may mga dayaan, maraming mga pangakong hindi natin alam kung totoo, di ba? Kahit balikan natin yung mga nagdaang eleksyon, di ba? Natupad ba yung mga pinangako nila? Di ba? Dahil sa mga pangako nila, pinili natin sila na mamuno ng ating bayan. Pero ako meron pa rin po akong pag-asa, no? Pag sinasabing eleksyon, no? Kahit alam kong di ba? Hindi maganda ang imahe ng salitang eleksyon sa Pilipinas. Pero para sa akin, ang eleksyon ay pag-asa. Umaasa ako na darating yung panahon na magiging magagaling, mabubuti yung mga leaders natin. No? At yung mga botante po ay matatalino, marurunong, nag-iisip. Di ba? Kaya kung tayo po ay yung pangalawa po pala, no? Yun po yung una, no? Yung election. Yung pangalawa ay yung salitang politician. Ano ba papasok sa isip nyo? Di ba? Katawad kanina, bulletproof car, no? Hindi lang pala car, no? Talaga mga mga malalaki sasakyan, no? Mga SUV, no? Mga bodyguards, no? Namimigay ng pera, Pero ako po, ang unang papasok sa isip ko pag sabing politician,
public servant. No? Pag sinabing government or what, public service, politician, public servant. No? Good governance. No? Yung mga tao na pumapasok dito sa pagiging government officials natin, no? Public servant natin, ay ako umaasa ko na sila ay i-guide nila tayo para magkaroon ng good governance. No? At ang maganda dito, no, yung ating simbahan, no, ang ating Catholic Church, no, ay nagbibigay ng tatawag natin mga turo, aral sa mga botante. No? At kilala to sa organization simbahan na PPCRV. No? Parish Pastoral Council for Responsible Voting. No? At ano lagi nilang pinapaalala sa atin? Na kung tayo po ay mamimili ng mga iboboto nating leader ng ating lipunan, no? Ano po yung mga pwede natin maging gabay? No? Dapat obserba natin, i-check natin, no? Yung ating mga kandidato. No? Ito po yung mga list. No? May 4 diyan, no? Talagang dapat sa school tinuturo ho to, no? 'Di ba? Ano tong 4 na ito? Dapat itong mga leaders ng ating bayan ay maka-Diyos, makatao, no? Makabansa at makakalikasan. No? Sila po ay may pagmamahal dito, may paggalang dito, no? May paggalang sa buhay ng tao. May paggalang sa karapatan ng tao. Maka-Diyos, no? Kung hindi man naniniwala sa Diyos, ay siguro yung may mga magagandang prinsipyo sa buhay. Tamang prinsipyo sa buhay. No? Pero sana yung, ako nakikita ko mga politician, pagka-election, di ba? Talagang binivideo pa yan pagka umaattend ng misa. No? May na-encounter na rin ba kayong gano'n? Ito pa yung malupit, no? Parang may show. Di ba? Buong pamilya, magsisimba. No? Talagang taimtim na nagdarasal, nakapikit pa. No? Talagang pag nag-peace, talagang peace be with you. No? Kahit yung katabi niya na hindi niya naman kilala, talagang pag ginitian ng politician. No? May pag-asa yung itsura. No? Sa malupit nun, no? Pag nag-communion, minsan sila pa yung huli, no? Sa communion. No? Parang, no? Kaya, sana hindi pakitang tao lang yun, di ba? Sana talagang maka-Diyos sila at talagang nagsisimba sila tuwing linggo. No? Meron pa rin sila mga spiritual formation sa buhay nila. No? Makabansa, di ba? Talagang, di ba? Ano ba? Heroism, patriotism. No? May pagmamahal sa bayan. May pagmamahal sa bansa. No? And lastly, makakalikasan. No? Napakaganda po ng mga natural resources natin sa Pilipinas. Pero minsan malungkot na makakarinig ka ng balita na mismong yung mayor, gobernador, di ba, ay kasangkot doon sa mga illegal logging, illegal mining, di ba? At kung ano-ano pang mga illegal na nakakasira sa kalikasan natin. Kaya busisiin natin maigi. Busisiin natin maigi, lalo tayong mga botante. No? Kung sino ba yung mga iboboto natin. No? Ngayon, paano ba natin bubusisiin? No? Maliban dito sa 4 na ito, kaya yung mga politician, no? Pag nagbibigay sila ng mga speech, talagang alam din nila to, no? Sinasabi nila kung paano nila mapapatunayan na sila ay makatao, maka-Diyos, makabansa, makakalikasan. No? Pero, paano ba busisiin, no? Pag may mga meeting di avance, punta po tayo doon, makinig tayo doon. Pag may debate, no? Maganda, nagde-debate. No? Ngayon, maganda kasi nakakapanood na talaga tayo, di ba? Yung debate ng mga tatakbong pangulo, tatakbong senador. Actually, yun ang pinakamaganda eh. Di ba? Para hindi na masyadong magastos. Kasi ang kinakatakot ko, the more na mas magastos or mas malaki yung gastos na ginagamit ng mga politician, eh baka pag nanalo sila, bawiin nila ito eh. Tama ho ba? Kaya doon ako natatakot eh. Kaya ako tatanungin, ang pinakamagandang style yung ano na lang eh. Total, mayroon na tayong social media, mayroon na tayong media, di ba? May TV, may... Dapat doon na lang nila sinasabi kung ano yung mga plano nila.
Hindi na yung pupunta pa isa-isa, kakamay, 'di ba? Parang 'di ba? Kumbaga, gamitin natin yung technology. No? Meron po akong tatlo dito. No? Sabi ko, first, tignan po natin kung yung mga tatakbong barangay officials natin, mga SK officials natin. First, tignan natin kung ano yung vision nila. Ano ba yung gusto nilang makita kung sila ay naupo na? Ano ho ba yung mga programa, plano nila na gagawin nila kapag sila'y naluklok na sa kanilang mga tungkulin, no? Di ba? Naalala ko si Cardinal, no? Yung dati po nating Cardinal, si Cardinal Gaudencio Rosales. No? Nung siya po yung naging Cardinal ng Manila, nagmisa po siya sa Manila Cathedral. Ang ganda po ng homily niya. Sabi niya, "It is a treason to lead people without a vision." No? Parang ano yan eh. Para kang, ano ba yung treason? Parang pandadaya, no? Parang ganon, no? Parang nakakahiya yun eh. Yung mga tatakbong barangay chairman ay hindi naman pala malinaw kung ano yung talagang trabaho nila doon. Ano yung mga gusto nilang mangyari sa barangay nila later on. Tapos tatakbo silang chairman, nakakatakot po yun. No? Pangalawa, yung background. Tingnan nyo yung background ng mga tatakbo natin. Yung mga SK chairman, kagawad, ano ba to? Mga nag-aaral ba to ng maigi? Mga mabubuti ba tong tao? O baka may mga kaso to ng nakulong, di ba? Yung mga nakipag-away, ng gugulo. Di ba? Nasangkot sa illegal na droga, mga ganon. Or may mga pagnanakaw, itignan mo natin yung background nila. Di ba? Maayos ho ba ito? O baka siga tong pamilya nitong mga ito sa barangay. Eh baka pag nanalo to, baka mas lalong maging siga pa sila talaga sa barangay. No? Tingnan niyo yung background nila. Ano ba? Di ba? Saan ba nag-aaral to? Nag-aaral ba to? Nag-iisip ba to? No, may lumabas nga sa Facebook di ba? Nagfa-file ng candidacy. Pati yung spelling ng chairman, mali yung spelling, di ba? Parang, come on. Tatakbong SK chairman, yung salitang chairman, mali yung spelling, di ba? Parang, no? Sana, nagkamali lang, no? Di ba? No? And lastly, yung capabilities, yung kakayanan. Di ba? Ito ba mga tatakbong officials na ito sa ating barangay ay, di ba? Actually, kung ako tatanungin, maganda yung nakapag-aral eh. Di ba? Nakapag-aral, no? Nag-iisip ng tama, role model sa lipunan, di ba? Inspiring, no? In short, ito pong tatlong ito, no? Ako, ito lang gusto ko. Person with integrity. Sana yung iboboto nating tao, there are person with integrity. Pag sinabing integrity, honest. No? Mapagkakatiwalaan. Hindi madaya. No? Hindi nanloloko. Di ba? Ngayon, balikan nyo muna yung mga dati yung mga naging, o yung mga present na mga kapitan, kagawad ho ninyo, mga SK ho ninyo. Kamusta ho ba sila? No? They are persons with integrity ho ba? No? Tatakbo ho ba ulit sila? Pag-isipan nyo muna. Di ba? Baka mga nasangkot na ho yan, nabalita na yan, no? Tapos nananalo pa rin. Yun nga umalungkot dito sa Pilipinas eh. Di ba? Dito sa mga sinabi ko, baka yung ibang mga senador, may kaso na, nanalo pa. Nakulong na, nanalo pa. Di ba? Ang lungkot ho, di ba? Ang lungkot. Hindi ko alam kung magsisisihan ho ba tayo or may sisisihin tayo. No? Hindi ko alam. No? Kaya, sa mga tatakbo pong mga government official, no, meron lang po akong request. No? And sana, request din ho to ng mga nasasakupan po ninyo. No? Meron po akong tatlong request sa inyo. Pag-isipan nyo, no, sana panoorin nyo ho to, i-share nyo po tong video na to. No? Sana umabot ho to sa mga
barangay officials ninyo at sa mga tatakbong barangay officials ninyo. 3 po, no? Meron po akong request sa inyo. First, seryosohin po ninyo at sana intindihin po ninyo na may malaking responsibilidad na nakaakibat sa inyo sa pagtakbo nyo po, no? Bilang barangay official. Seryoso po, seryoso. Sa classroom ho namin, di ba? Pagpasok ninyo, anong kadalasang ginagawa nyo? Nag-e-elect po tayo ng mga officers. Na-experience ko na rin ho na may nanalong officer na binuli lang, pinagtripan. No? Tapos, nung nanalo na siyang president, no, binubuli lang naman siya, niloko. Tapos sabi ng mga klase, "Sir, palitan na ho natin itong ano natin, president natin, hindi maayos." Sabi ko, hindi. Binoto nyo yan, di ba? Meron pa kayong sinasabing, "I respectfully nominate." May pag ganun-ganun pa ho tayo doon eh. Tapos ngayon, magre-reklamo kayo. Di ba? Panindigan ho natin yan. Hindi tayo magpapalit ng officer sa buong taon. Di ba? Kaya ako lagi ko sinasabi, bago pag nag-e-election sa classroom, seryosohin ho natin ito. Itong huli ko, no, shout out ho sa advisory ko, yung sa Holy Trinity Academy, grade 11, STEM A. Yan, no. Hindi ko kami nag-election. Tinanong ko lang, sino yung gustong maging president ng ating classroom? Wala akong nagsalita. Nahihiya sila or, you know, di ba? Baka sabihin, ano. Sabi ko, hindi, walang election. Gusto ko ikaw magsasabi kung gusto mo or kaya mo maging president ng classroom. At sa katahimikan, may nagtaas ng kamay. Si Isaiah. Ayan, no? Si Isaiah. Sabi niya, "Sir, willing po ako." At pagtaas niya ng ganon, dahil siya lang, i-declare ko na sana na siya na yung president dahil wala na. Bigla may nagtaas po ng isang kamay. No? Si Windek. No? At natutuwa ako kay Windek kasi siya yung unang kumontak sa akin, no? Nung hindi pa po nagsisimula yung klase at nagpakilala siya na siya ay galing sa STEM A. At bigla sinabi ni Windek, "Ako po gusto ko rin pong maging presidente." No? At kami natuwa lahat. No? Sabi ko, "Oh, magandang laban to. Magkakaroon tayo ng eleksyon." No? Malamang na-excite kami lahat. Bigla akong sinabi ni Isaiah, sabi niya, "Sir, hindi na po ako tatakbong presidente." Sabi ko, "Bakit naman?" Hindi po. Nagtaas lang po ako kasi baka mamaya wala akong gusto. Susubukan ko at ano. Sabi ko, "Maraming salamat, Isaiah." "Ikaw, Windek, okay lang ba sa kanya?" Sabi ko po. Kaya ang presidente namin ngayon na si Windek. No? At natutuwa ko sa kanya, napaka-responsible po niya. Tapos sabi ko, magkakaroon tayo ng mga officers. Wala po akong vice president. Ano na kagad, secretary. 2 po yung secretary ko sa classroom. Dahil marami akong mga nire-request sa kanila at sila po yung tumutulong sa akin. No? Tapos 2 rin po yung treasurer, di ba? Yung kadalasan yan, treasurer at saka PRO. No? Pero sabi ko, 2 ho kailangan natin. Kayo yung mga maniningil, kayo yung maghahawak ng pera ng ating section. No? At ganun po ang style namin. No? Kaya una, ito yung gusto kong sabihin, seryosohin po ninyo. Huwag ho sanang tumakbo lang kayo kasi naudyukan lang po kayo. Okay lang sana nung naudyukan ka, pero kahit papaano dahil gusto mo rin talaga. No? At dahil alam mo na may kakayanan ka, may capabilities ka para maging leader ng ating barangay. No? Yung pangalawa kong request, sana balikan nyo paulit-ulit yung intention nyo. Your why, your biggest why. Bakit ka tumakbo dyan? No? Nakakatakot po kung meron tayong mga personal na intention. No? Yung makasakim na intention. No? Baka mamaya nakita nyo kasi pwede kayong magkaroon ng connection, power, pera. No? Pag kayo po ay nakaupo na sa pwesto. Sana yung intention po natin malinis. Maayos. No? Public service. Good governance. No? Sana ganun po ang intention. Kaya kayo tumakbo. No? And lastly, ito, napakaganda po ng request ko. Make sure that your constituents or yung mga nasasakupan po ninyo will be proud of you. Will be proud. At sasabihin po nila, kapitan namin yan. Kapitan po namin. No?
Ako po ay taga Quezon City. No? At ako sasabihin ko, proud po ako sa kapitan namin. Magaling po yung kapitan namin, nakapag-aral po yung kapitan namin. Marunong makipagkapwa-tao yung kapitan namin. No? Nakikita ko siya na sumasama kapag naglilinis sila sa street. No? Nakita ko yung improvement ng barangay namin, yung ilaw, yung security. Naglagay na po sila ng mga CCTV camera. Minsan hindi ako nakapagwalis sa labas, pero meron po mga tao na talagang, no, siguro may sweldo sila mula sa barangay para mapanatiling malinis po ito. No, nagla-live po siya, yung kapitan po namin. Umiikot po dito sa aming barangay, nakasasakyan, no. Napakaganda po. At nararamdaman ko na meron kaming kapitan sa barangay na pwedeng lapitan. Sana kayo ganun din. Kaya ako, aminin ko, napakasaya ko. I'm proud we have a good chairman. No? Kaya yung po yung tatlong request ko, seryosohin po ninyo. No? Ano po ba yung intention ninyo kung bakit kayo naging kapitan? Sana maganda po ang inyong intention. And lastly, make your constituents, no, that they will be proud of you as their barangay chairman. No? So sana itong podcast na ito ay nakatulong, no, naka-inspire, no, sa mga dati ko pong estudyante, no, natatakbong mga SK chairman, officials, no. Meron na rin po ako mga dating estudyanteng tumatakbo ng kagawad, no. 'Di ba? Baka may mga estudyante na tatakbo na rin ng kapitan. Sana balikan ho natin 'yon. Maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan, no. At sa mga nanonood po, samahan po natin ang dasal. Ipagdasal po natin sila. May pag-asa po tuwing election. No? At sa tatay ko, no? I'm proud of you. No? Maraming salamat. Hanggang sa muli. Magkita-kita ulit tayo.